Good morning mga ka-queen, araw ng Lunes ngayon. Aalis kami ni Bebe. Nung isang araw ko pa tinawagan na aking biyanan, nagpapasama ako, pupunta kami ng Kalapan. At excited na ako kasi gusto ko makapanood si Bebe sa malaking screen. Kaya nga't ganito ang pinasuot ko sa kanya kasi malamig doon. Tama-tama ang dating ng inay, bihis na si Bebe. Pagdating niya, si Bebe agad ang kanyang kinuha. Meron pa kaming hinihintay, si Aya at saka si Denden. Sabi ko nga sa kanila, sumabay na sa amin kasi mamimili din naman sila sa Kalapan. Mga ihahanda ba at saka ipang-giveaway ni Baby Iber para sa kanyang first birthday. Ang bilis lang talaga lumipas ng taon at ang bilis din ng mga bata, ang bilis nilang lumaki. Minsan, hindi natin namamalayan na ang mga anak natin malalaki na pala. Kaya nga sinusulit-sulit ko ang pag-aalaga ko kay Baby Queen. Kasi pag lumaki na siya, iba ng atensyon niya sa mga laro-laro na, sa mga bagay na gusto niyang gawin. Yan, sa wakas na kumpleto na kami, aalis na kami. At syempre, bago kami umalis, iginaya ko muna ang mga gamit ni Bebe, gatas, diaper, mahirap na, naku, baka dun magkalat. At ipinagluto ko din siya ng kanyang baon. Baka kasi hindi niya makain yung ipapakain ko dun eh. Ito si Iber, hindi pa kami nakakalayo, nagwawala na agad. Medyo nahihirapan na nga itong kapatid ko eh. Marunong na kasing lumakad, ang likot-likot na. Kaya yan, ang kapatid ko excited pag sumasama sa amin. Ito namang si Denden, niluloko ako. Mukha daw akong driver ng bus. Tingnan nyo nga kung mukha akong driver ng bus. Naglagay lang naman ako ng towel sa likod eh. Mukha na ba akong driver ng bus? Pagbigye, dun siya masaya eh. Ang ingay namin sa sasakyan, hindi pa kami nakakalayo sa Barsinage. Ang dami na namin pinagtatawanan. Ganito kaming tatlo pag magkakasama, ang iingay, tawanan kami ng tawanan. Partida, wala pa dyan ang aking ina. Pero wag nyo nang hanapin, natutulog na yun sa sampagita eh. Kapag ganito kami kasaya, hindi nawawala sa usapan namin ng inay. Kasi kaming apat, pag kami magkakasama, pinagkakamalang kaming magkakapatid lang at magbabarkada. Napakalungkot pala talagang mawala ng isang ina. Kaya kayo, kung kasama nyo pa ang inyong mga magulang, ang inyong ina, lagi nyong iparamdam na mahal nyo sila. Kasi darating ang panahon pag wala na sila, masasabi niyo sa sarili niyo, bakit hindi ko nasabi na mahal ko siya? Correction po sa sinabi ng kapatid ko, sa dali kami bibili. Sa dali sila mamimili kasi mas mura dun eh. Makulit lang talaga itong kapatid kong si Denden eh. Okay ka lang ba, Tutoy? Palipat-lipat siya ng pwesto eh. Kupo, ang iingay, lahat ay nagsasalita. Ala, nag-iyak na naman si Iber, lilipat na naman yan. Ah, dede naman pala. Aloy! Kiss muna, kiss! Kiss! Aloy! Mahalang-mahalan! Apir! Align! Apir! Align! Align na, align! Fast forward, malapit na kami sa Kalapan. At nandito na nga kami sa Dali. Ang birthday ni Tutoy nagkataon na pasalamat ng kabataan. Kaya yung mga bibilhin niya ay pandagdag giveaway sa mga bata. Tutulungan lang namin si Aya. Ako baka next week na lamang mamili. Babalik na naman kasi ako dito eh para magpaturo kay baby. Inay, ang dami ng inyong pinamili ah. Tinutulungan niya si Aya. Naawa kasi siya eh. Ang likot-likot na kasi ni Tutoy. At yan na nga, inilagay na namin ang mga bata sa cart. Malilikot at mabibigat na rin kasi ang mga yan eh. Natapos na silang mamili. Nauna akong pumunta sa sasakyan. Dahil in-start ko muna. Para bumubuksan na rin yung paglalagyan ng mga gamit sa likod. Hinahanap ko si Ining, bakit wala? Ako'y naiwan sa loob. Yung pala nasa ilalim pa rin. Kawawa naman. Yan, at nagutom na nga ang aking queen. Buti na lamang at ako'y nakapagluto bago umalis. Ang sunod namin destinasyon ay Robinson. Manunood nga kami ng sine. Pero bago kami pumunta ng sinihan, kakain muna kami sa Jollibee. Nagtatawanan nga kami dyan. Paano kasi ito si Denden, inilabas si Tutoy, hubo. Kuhang-kuha niyang style ng mangyan. Ala, pati ito si inay, tawang-tawa sa amin. Hagikik sa pagtawa, tapos nakakapit sa pundiyo niya. Naiihi na daw siya kakatawa.
sarado? Sarado na kami dadaan. Sa likod nga ng Jollibee sana kami dadaan. Kaso sarado, kaya malas-malas na din. Buhat niya si Iber Hubo. Ay kaya naman pala si Iber nagliligalig kanina. Nagka-rashes pala siya. Kaya tinanggal muna ni Aya ang diaper at nag-short na lang si Tutoy. Doon pa lang pala sa sasakyan, naihian na siya. Kaya pala nung pagbaba namin sa sasakyan, nakita ko, hubo na. Bibili lang daw muna ng gamot sa rashes si Aya. Mukhang ayos na si Tutoy ah. Medyo natagalan yung aming order, kaya binilhan ko muna ng lobo sa Ining. Ang mahal ng lobong yan, 100 isa. Mukhang nagustuhan ng Ining ang lobo ah. Tig na titig sa kanyang lobo. Nakauwi na rin galing trabaho ang kanyang papa, kaya tumawag na siya. Aba, at nandito din pala si Raisa. Ang pinsan naming magandang dalaga. Gawin mo na sa vlog. Parang natatakot. Ayan na nga, at nag-iyak na rin ang aming bebe. Oh, nagpapaawa pa eh. Kawawa naman bibihan na yon. Nakatingin siya sa akin, gusto na niya magpabuhat. Gusto na niya magpalinis ng puwet. Dumumi yan eh habang kumakain. Oh, tanong naman ang mukha, kawa. Teka lang naman anak, hindi pa natatapos kumain si mama eh. Nilinisan ko muna sa bebe bago kami umalis. Nako eh, hindi titigas sa pag-iyak yun. Pag yun eh, hindi nilinisan, ayos to si Iber, nakatulog na, napagod kakaiyak. Ayan nga, tapos namin kumain, pupunta naman kami ngayon sa Robinson. Akit na kami sa second floor, dito kasi ang sinihan. Pero hindi kami nakapanood kasi bawal daw pala sa baby yun. Bawal pa kasi malakas daw ang sounds doon sa loob. Hay, sayang. Excited pa naman ako. Hindi na bali, hindi naman nasayang araw na to. Masaya ang araw namin. Tapos, nasamahan pa namin si Aya. At nakabili din ang ina ng kanyang gatas. At dahil naudot na ang aming panonood sa sine, uuwi na kami. Babawi na lang ako pag pwede na manood si Bibi sa sinehan. O siya, paano? Uuwi na ako. Uuwi na kami pala. Bye! Salamat po!